At ngayon nga ituturo ko sa inyo kung paano mag-wrap na kalahati lang yung magagamit nyo. So ngayon ay kumuha ko ng isang wrapper at hinati ko na sa gitna. Kalahati lang po yung magagamit natin dito, hindi tayo gagamit ng isa, kaya tara samahan nyo ako at sabayan nyo ako. Pagkahati ko nga ng isa, hinati ko ulit sa gitna at yung kalahati, hatiin naman natin sa 4. Sundan nyo lang ako ano yung ginagawa ko. Yung isang kalahati naman, hahatiin natin sa 3. Ganyan lang yung gagawin. Ayan. At tapos yung isang haba, ganyan naman yung gagawin natin. Ifo-fold nyo lang ng ganyan. So, ayun nga, dahil nga baguhan lang tayo, ang ginamit ko na type ng wrapper, yung plastic ha. Kasi nga, yung mahirap gumawa ng ng pang two-tone, yung color niya. Kaya yun, sa plastic type muna tayo. Pero gumawa din ako ng two-tone. Mukhang nagandahan naman ako. Ipapakita ko sa inyo susunod. So, ayan, yung isang, lang natin ha, ilalagay lang natin, i-fold lang natin ng ganyan. Yung magkabilaan lang yan. Maganda siyang tignan. At saka ang ganda nito kasi, malaki siya tignan. So, pwede pa nating mabenta ng, 80 to 90, ganun. Pero, diba, nakatipid tayo sa wrapper. Half lang yung nagamit natin. Tapos, nilagyan ko lang siya ng snow dot sa harapan. Kahit ano naman pwede nyo ilagay dyan kasi para maganda lang siyang tignan. Tsaka para matakpan din yung stick niya, hindi siya makita. Tapos yung isang haba naman, ganito lang yung gagawin natin ha. Fold lang natin ng ganyan para medyo may design naman siya. Yun yung ipang lalagay natin sa likod para hindi masyadong halata yung lukot-lukot na wrapper sa likod. Grabe talaga pagbaguhan, no? Ang hirap talaga mag-wrapper. Ano talaga to? Ito talaga yun sa isa sa mga struggle ng mga nag-uumpisa pa lang yung magra-wrapper ka. Kaya, ayan, more practice lang. Kaya ito maganda talagang pag-practicean yung plastic type. Kasi nung una, ganyan din ako eh. Talagang as in, nag-uumpisa lang ako. Try ako, tutun pa naman lahat ng mga halos mga nabili ko. Grabe, hirap na hirap siya. Tas, lukot-lukot talaga. Pero syempre, tuloy lang, bawal sumuko. Pag sumuko, paano na lang yung mga parcel natin, lalo na yung mga parating pa. Tapos ayun na nga, nailagay na natin yung sa likod. Yung sa harapan naman, yung isang haba, ilalagay natin. Ganun ulit yung gagawin natin na style. Parang tupi-tupiin lang natin sa gilid. Para medyo may design-design naman siya. Ayan, ganyan. Ayusin nyo lang kasi yung plastic type naman, madali lang naman siyang ayusin. Lalo kahit malukot siya, hindi siya agad-agad tulad ng tuto na lukot agad. Tapos yun, yung isang mga natira natin na maliliit, ano lang gagawin natin, parang sa papamaypay na style. Para may maganda naman yung harapan niya. Saka magmukha siyang malaki talaga. Bulky yung itsura niya. So, bali dalawa yung ilalagay natin doon. Yan, ganun lang. Nakita mo ba yung pagtupi ko? Yan, ganyan lang. Madali lang naman. Pag-aaralan lang madali. Ako hirap na hirap din talaga ako sa una yung mga ganyan. Kasi pag nanonood lang din ako ng tutorial, parang ang dali-dali lang. Pero pag ikaw na gumagawa, ang hirap na rin. Mapapa-struggle ka talaga. Sa totoo lang. O yan, ayusin nyo lang kapag ina-tape nyo na. Ayusin nyo yung tape kasi nga, minsan kapag plastic tape, kumakawala-kawala siya. So, ayan na diba ang ganda? Lagyan lang natin siya ng Korean ribbon. Yan kasi nagpapaganda talaga din sa kanya. Umili talaga ako niya kasi napanood ko sa mga tutorial din yan. Isa sa mga nagpapaganda. Kahit maliit lang yung bouquet mo, one stem lang, ganyan. Basta maganda yung ribbon na ilalagay mo. Bongga na siya. Tignan. So, ayun na nga, shout out sa mga nag-uumpisa pa lang natin. Mga baguhan. Sundan nyo lang ako, sabayan nyo lang din ako. Para marami tayong matutunan. Nood lang din tayo ng mga tutorial. Practice lang tayo ng practice hanggang sa makuha natin. Walang susuko sa pamilyang to. Crafter ka, diba? Panoorin mo na to.